Sobrang nakakagulat na balita. Grabe, President BBM nagsalita na. Naiyak si Senator Bato. Binasahan na ng ICC. Ayon sa nakalap nating impormasyon, aarestuhin sa Pilipinas si Bato sa oras na inilabas ang arrest warrant ng ICC. Malapit na daw lumabas ang arrest order. Panalangin lang ni Bato, wag lang lumabas. Grabe, si President BBM nagsalita na. Naiyak si Senator Bato. Binasahan na ng ICC. Tara, panoorin natin. Good afternoon, Yusek. Baka po gusto lang mag-comment ng palasyo sa naging pahayag ni Senator Bato de la Rosa kahapon nung napag-usapan nga po yung possible ICC arrest niya dahil po kay nasabi ni E.S. Bersamin. Ang sabi niya po, ewan ko, mahilig sila sa gano'n na kapag may mainit na issue na pinupukol sa Malacanang, pinag-uusapan na naman ang tungkol nangyari kay FL. Ngayon, gagawa sila ng issue about ICC and a senator to divert the issue. Mahilig ang mga tao dyan sa Malacanang gumawa ng panibagong issue kahit old issue to divert people's attention. Okay, yun nga. Sinulat ko po para matandaan ko. Unang-una po, yung possible ICC arrest, hindi po to old issue. Every now and then, may nadidinig po tayo na maaaring mailabas ang warrant of arrest. At hindi rin po issue ang ICC, yung case na pending before the ICC. Pangalawa, ang sinabi po ay mahilig Mahilig po ang mga tao dyan sa Malacanang gumawa ng panibagong issue kahit old issue, i-recycle to divert people's attention. Sa aking pagkakatanda, wala naman po tayong na-erase na mga old issues, maliban lang kung ito ay related sa itinatanong sa atin. Sino po ba yung mahilig mag-raise ng old issues na sa ating pagkakatanda ay nagkaroon pa po ng hearing patungkol sa isang pre-operation ng PIDEA na ang taon pa ay 2012. Parang wala naman po akong natatandaan na meron tayong nire-raise na ganung mga klaseng issue. At sinasabi po ay diversionary tactic. Okay, unang-una po, ang issue po patungkol sa peke na police report or altered na police report ay hindi naman po ang Malacanang ang nag-raise niyan, nag-issue niyan. Na kailangan lamang po nating sumagot para maipakita sa taong bayan na may mga fake news peddlers, mga obstructionists, mga propagandists na gumagawa ng kwento na kinakailangan pa mameke ng papel para lang sirain ang unang ginang, ang Pangulo at ang administrasyon. Sa makatuwid, kung ito po ay sinabi na po ng Beverly Hills Police Department na altered yung ipinakita at na-post ni Mr. Tiglao na police report, siya po ba ay sumasakay din sa issue ng fake police report? Tandaan po natin, ang content na ito sa nasabing fake police report ay una po natin nadinig, kundi po tayo nagkakamali ay sa Vice Presidente. Kaya po natin nasabi noon na siya pala ang source ng fake news. At ngayon napatunayan po natin na altered yung police report na ito. Kailangan pa kayang sumakay ni Senator Bato de la Rosa? Siya po ay napaso na noon sa fake video na AI generated pala. So bilang senador, sana po ay maging mapanuri din po siya sa mga issues dahil never gagamitin, hindi gagamitin ng Malacanang ang issue na peke na dokumento. Bakit naman gagamitin tong diversionary tactic kung kaya naman pong sagutin ng Malacanang na ang pinapalabas at pinapakalat na police report ay peke? Yusek, magandang hapon po. Yusek, may we know the reason kung bakit hindi po makakasama si First Lady Liza Marcos sa Washington? Okay, supposed to be dapat announcement ko to. Kaya lang, mabilis magtanong si Miss Maricel, so i-announce ko na. Okay? First Lady Maria Luisa Araneta Marcos will travel to Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia on the 17th, kahapon, to 20th July 2025 on a working visit to meet overseas Filipino workers. The First Lady's itinerary includes a visit to the OFW and OWA Servicio Caravan, a one-stop government outreach that offers government services to OFWs, including legal aid,
financial support, and welfare counseling to OFWs and their families. The First Lady will also visit shelters for distressed Filipino women, workers, and children. The trip, originally proposed and scheduled in the first week of July, will highlight the steadfast commitment of the Marcos administration to the welfare of OFWs and their families. She will be back on July 21st. At kung napansin niyo po, sinabi po, nabanggit din po ni DICT Yusek Dave Almirol na ilo-launch din po ng unang ginang itong one-stop shop po dito po sa Kingdom of Saudi Arabia. So, yun po ang dahilan kung bakit hindi po makakasama ang unang ginang sa US trip po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. And Yusek, may we know kung may decision na po who will be the caretaker or caretakers while the President is in Washington? Most probably sa pag-alis na lang po ng Pangulo ito maibabanggit. Pero meron na pong nabanggit. Pero hayaan po muna natin ang Pangulo ang magsabi. Salamat, Yusek. Christian Yusores, Radyo 630. Good afternoon po, Yusek. In-announce po kanina ng DFA na ibinaba na sa Alert Level 2 yung sitwasyon ng mga Pilipino sa Iran. Meron po bang panibagong instruction or paalala po ang Pangulo sa mga kababayan natin doon? Opo, ito po ay base po sa assessment ng DFA, assessment based on the security assessment po ng DFA. Kaya po naibaba ang level sa Alert Level 2 at ngayon po ay ang sabi din po ng DMW ay allowed na rin po ang deployment ng mga returning workers. Pero yung mga may ban pa rin po doon sa employment ng mga bago pa lang po nakaka-hire. Katulad po rin ng dati. So still, ang direktiba po ng Pangulo ay kung ano po ang kakailanganin ng ating mga kababayan at hindi po mag-aatubili ang ating administrasyon na tumulong at bigyan sila ng pansin sa anumang pangangailangan ng ating mga kababayan. Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Sa ibang topic lang po, yung China's Ministry of Education, naglabas po sila ng advisory to students abroad or especially those na nag-aaral sa Philippines, warning that the security situation in the Philippines has been unstable recently with a surge in crimes targeting Chinese nationals. So ano po kaya ang reaction natin sa statement na to ng China na may problem sa security situation? Opo. Ang kanilang propaganda or rather advisory sa kanilang mga kababayan ay karapatan naman po nila. Obligasyon din naman po nilang pangalagaan ang kanilang mga kababayan. Pero as far as the government is concerned, alam po natin na ang crime rate sa Pilipinas ay gumaganda at bumababa. Ito po ay dahil sa yan po ang direktiba ng Pangulo at sa pamumuno na rin po ni General Nick Torre. Makikita po natin kung paano ba kabilis na tumugon sa mga pangangailangan ng mga kababayan natin, lalo na po na may concern tungkol sa mga krimen. At malalaman din po natin na nabawasan na po or nawala ang mga EJK na bunsod ng war on drugs. Masasabi rin po natin na yung mga krimen na nagawa dahil sa Pogo ay nawala o nabawasan. At marami na rin pong Chinese na na-deport na mga Chinese na sinasabing gumagawa ng krimen sa Pilipinas. At kamakailan lamang po ay naging maganda po ang ranking natin dito sa 2025 Global Peace Index. Kaya po yung safety and security sa Pilipinas ay masasabi naman na po natin gumaganda as far as we are concerned. So kung sa pananaw po ng China ay ganon, hindi naman po natin ito hahadlangan dahil karapatan po nila yan. But does the Philippine government promises na yung mga Chinese nationals who are apprehensive na po because of the advisory, they will be protected by the government? Kahit sino po, kahit hindi po Chinese, kahit sino pong tao, Pilipino, kahit anong nationality po yan, lahat po yan ay bibigyan ng proteksyon. Dade Cabagani, Daily Tribune. Hi, ma'am. Senator Kiko Pangilinan has filed a bill seeking to prohibit political dynasties in the country. What is the take of Palas on this proposal, given that
Marcoses is considered one of the acknowledged political dynasty in the Philippines. And so the Dutertes on the opposition, nakikita po ba natin yung openness ng Pangulo to support the legislation of this proposed measure? I-define muna po nila talaga kung ano ba yung political dynasty dahil hindi naman po makakapagsang-ayon, hindi naman po umayaw ang Pangulo kung hindi pa po nababalangkas ng buo itong bill na to. At kailangan natin malaman kung ano mga provisions dito. Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi, ma'am. Ma'am, there's a fierce debate online regarding the proposed measure by Senator Lacson. And the measure aims to penalize children who refuse to take care of their elderly parents. Others are saying that it's unfair that the state will pass on the responsibility of caring for the elderly to their children just because the state has been unable to provide for the needs of the aging population. So may we know the position of the palace on this? Unang-una, alamin natin yung provision dito. Bakit? Meron na po kasing provision sa Family Code, Article 194, kung saan isinasaad na yung magulang at mga anak, they should mutually support each other. Provided na po yan. Ang kaibahan na lamang po siguro dito ay maaaring gawing itong isang krimen dahil ipipinalize. Okay, so in other words, even before, kahit wala pa po sinasabi si Senator Lacson, ito na po ay provided na sa Family Code. Obligado po, oblige po ang anak, oblige ang magulang na magsuportahan. We have to support each other. Now, at ang nakasabi po at sinasabi sa Family Code na dapat suportahan ng anak yung mga magulang na in need. Hindi naman po kailangang suportahan yung hindi nangangailangan na magulang. Okay? Now, pag ginawang krimen, so ulitin natin, kailangan natin makita yung provision. Dahil baka naman may kakayanan talaga ang anak na sumuporta. At in need ang magulang, tingnan po natin kung dapat nga gawin tong krimen. Dahil hindi naman po magiging krimen kung yung mga anak din naman ay in need. So, depende po yan sa sitwasyon. So, depende po yan sa magiging nilalaman ng bill na yan para malaman natin kung mayroon bang basihan para gawing krimen ang isang anak na may kakayanan na sumuporta sa anak pero inabandona ang magulang. Kasi ang magulang na umabandona sa anak, alam natin may krimen yan. So, it may be considered na kapag yung magulang na hindi na kayang buhayin ang sarili, pero yung anak ay nandiyan at may kakayanan namang sumuporta, pero inabandona ang kanyang magulang, pwede naman talagang gawing krimen to. Pero still, sabi nga natin, alamin muna natin ang lahat ng provision. Pero ano po ang masasabi niyo doon sa ongoing criticisms ng publiko sa gobyerno patungkol sa umano'y failure ng gobyerno to provide for the needs or bigyan ng mga benepisyo ang mga elderly for them to be able to fend for themselves kapag matanda na, yung mga magulang kapag matanda na sila at hindi na kailangan umasa sa suporta ng kanilang mga anak? Sa ating pagkakaalam, sa ngayon po ay marami din programa para sa mga senior citizens. Nandiyan po yung tinatawag sila na parte ng vulnerable sectors na talagang binibigyan ng prioridad na tulungan. Nandiyan na rin po yung sinasabi nating 50% discount sa MRT, LRT. So marami na pong programa sa panahon po ngayon ni Pangulong Marcos Jr. na masasabi nating makakabuti po sa mga elderly. So, hindi po rin naman titigil ang Pangulo na tulungan, mas dadagan pa ang mga ayuda para sa mga elderlies natin. So, wag muna po siguro maging negatibo dahil at tingnan muna nila kung ano na ba ang nagawa ng administrasyon na ito para sa mga elders. Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, Yusek. Follow-up lang po on Senator Bato. Sabi niya po kahapon na hindi siya a-attend ng 4th SONA ni President kasi meron daw po siyang
personal conflict or issues with some congressmen and officials from Malacanang. Meron po siyang quote dito here. Alangan namang pupunta ako doon ng nakasimangot, pangit, di ba? May we have the palace's reaction? Okay lang naman po, karapatan naman po niya yan kung hindi po siya pumunta. Pero mas maganda po sana madinig niya po kung ano ang naging trabaho at magiging programa ng Pangulo sa SONA para po hindi siya maligaw. Kasi mas maganda pong pakinggan niya mismo kung ano sasabihin ng Pangulo kaysa mag-rely sa mga fake news peddlers. So, sana kung di siya makarating ay mapakinggan niya. Thank you po. Para laban sa fake news, kontra fake news, nais lamang po nating liwanagin ang kumakalat na fake news ukol sa umunoy 20% tax na ipapataw sa ating savings. Ano nga ba ang totoo? Bakit nga ba sinabi nating fake news ito na hindi dapat ikaalarma ng taong bayan? Ang papatawan ng buwis ay hindi savings, kundi ang interes na kinikita sa ating savings. Hindi po kailanman mababawasan ang ating savings dahil lamang sa sinasabing pagbubuwis. Halimbawa po, mayroon kang 100,000 na pesos in savings at 1% interest rate ang kikitain nito. Mayroon kang kikitain na 83.33 pesos interest per month o ang kinita ng savings mo. Yan po ang halaga. Sa halimbawang ito, ang 100,000 pesos mo na savings ay hindi mababawasan, kundi ang babawasan ay ang interest na 83.33 pesos. So, magkano ibabawas na lamang? Ang mangyayari po, lumalabas na 16.66 pesos lamang po ang mababawas sa interest na kinita ng savings. Ang halagang ito ay malaking tulong na sa ating mga kababayan bilang kontribusyon na mapupunta sa programa ng pamahalaan na layuning iangat ang pamumuhay ng bawat isa. Pero, bago ba ito? Sa katunayan, alinsunod sa Tax Reform Act of 1997, may 20% tax na ang interes na kinikita ng ating mga karaniwang deposito sa bangko. Matagal na po itong pagbubuwis. Sa totoo po, 1998 pa ito nagsimula. Pero patuloy ang panggugulo ng fake news peddlers at obstructionists. Iniiba na lang ang kwento. Alam naman natin at alam nila ito, pero pilit nilang binabaluktot ang katotohanan para sirain ang tiwala ng taong bayan sa administrasyon. Tulad na sinabi natin, 1998 pa po ito at makikita po ito sa inyong passbook o bank statement. Ang kaibahan lamang ngayon ay ang pagtanggal ng preferential rates sa mga deposito na lock-in sa mas matagal na maturity. Sila po yung nag-avail ng long-term investment o sa madaling sabi ay hindi nila i-withdraw ang pera nila sa loob ng 5 taon kaya mas malaki ang interest na kikitain dito. Dahil investment nga ito at hindi ordinaryong savings. Halimbawa po ulit, sa 100,000 pesos na 5 years ang maturity at 4% interest rate, meron kang kikitain na 333.33 pesos kada buwan. Ang tax nito ay aabot lamang ng 66.66 pesos. Maliit, di po ba? Pero malaking tulong po yan sa gobyerno. Prospective po ang batas. Ibig sabihin, lahat ng nakikinabang na sa preferential rates bago pa maipasa ang batas na ito ay nananatiling exempt o hindi papatawan ng mataas na buwis. Kaya huwag magtiwala sa fake news peddlers. Uulitin natin, huwag po kayo maalarma dahil hindi po bubuwisan ang kabuuan ng inyong savings. Nasaan ang Pangulo? Binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong umaga ang National Resource Operations Center o NROC ng DSWD sa Pasay City upang personal na makita ang ginagawang paghahanda ng mga pag-iimpake
na ipapamahagi sa mga kababayan nating maaapektuhan ng tropical cyclone na Krising at southwest monsoon. Binigyang prioridad ni Pangulong Marcos Jr. ang pagbisita sa NROC upang personal na makita ang paghahanda ng gobyerno sa sama ng panahon. Nakatakda sana ang ating Pangulo na mag-inspect ngayong araw na ito sa North-South Commuter Railway Balagtas Station sa Bulacan. Sa report ng DSWD, nakahanda na ang 3 million boxes ng family food packs sa loob ng 934 storage hubs sa buong bansa. Habang nagpapatuloy naman ang pagbabalot ng mga food packs sa NROC sa Pasay City at sa Visayas Disaster Resource Center o VDRC sa Cebu. Para mas gawing simple at mabilis ang mga transaksyon sa government offices, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang launching ng bagong Pilipinas Serbisyo Hub at eGovPH Super App ngayong araw. Ang Serbisyo Hub na matatagpuan sa San Juan City ay isang one-stop shop kung saan pwede nang ma-process ang iba't ibang serbisyo ng pamahalaan. Kahit walang gadget, pwedeng pumunta. Mga serbisyong hub ang mga ahensya gaya ng NBI, PSA, DFA, DSWD, PNP, Public Attorney's Office at Presidential Action Center at iba pa. Pwede ring mag-avail ng serbisyo hub ng medical assistance para sa mga gamot at hospital bills, burial assistance, legal counseling, pag-file ng complaint at marami pa. Dahil sa ang nais po ng Pangulo ay gawing mas mabilis at convenient ang pagproseso ng mga requirements. Di na kailangang bumiyahe ng malayo at maglipat-lipat ng tanggapan ng gobyerno kung mayroong lalakaring mga dokumento. Magkakaroon din ng serbisyong hub sa Visayas at Mindanao para palawikin pa ang one-stop shop service nito. Para naman sa mga kababayan natin na walang oras para pumunta sa government offices, mayroon ng eGovPH Super App na aalalay sa inyo. Smartphone at internet lang ang kailangan at pwede nang mag-renew ng driver's license, magbayad ng taxes at iba pang serbisyo. Hindi mo na kailangang mag-file ng leave o mag-absent para lang pumila. Di rin kailangang mag-alala tungkol sa maglagay sa mga fixers dahil lahat ay pwede nang gawin online. Magkaibang paraan ngunit iisang layunin, ang wakasan ang mahabang pila sa mga tanggapan ng pamahalaan. May direktiba naman ang Pangulo sa DICT. Siguraduhin na tuloy-tuloy ang pasok ng government services sa eGovPH Super App at gawing regular ang updates at maintenance ng app para maiwasan ang downtime. Dahil sa bagong Pilipinas, easier and faster ang pagkuha ng frontline government services. Ngayong araw ay makakasama natin si DFA Assistant Secretary Raquel Solano upang bigyan tayo ng detalye sa nalalapit na pagbisita ng Pangulo sa Estados Unidos. Magandang araw po, Asik Raquel. Magandang hapon, Undersecretary Castro. Maraming salamat din po sa inyo. And good afternoon to our friends from the Malacanang Press Corps. We wish to thank the Office of the Press Secretary for inviting us to this briefing. As previously announced, President Ferdinand R. Marcos will embark on an official visit to Washington, D.C. from July 20 to July 22, 2025 upon the invitation of U.S. President Donald Trump. President Marcos is the first ASEAN head of state to be invited to visit the United States and to hold a meeting with President Trump since the latter took office earlier this year. The purpose of this visit is to further strengthen the Philippines-United States alliance, to proactively engage the U.S. in all aspects of the relations and seize opportunities for greater security and economic cooperation. We will continue to underscore that for the Philippines to be a truly strong partner for the United States, we need to be stronger economically as well. Highlights of the President's visit include his bilateral meeting with President Trump, as well as separately with State Secretary Marco Rubio and Defense Secretary Pete Hegseth. Despite the short visit,
Several U.S. businesses have requested to meet with him, and he agreed to accommodate them, since these businesses are already in the process of investing in the Philippines. During the visit, the two leaders will discuss closer cooperation in economic, defense, and security matters of common interest. As you are all aware, the President's official visit also aims to address the U.S. tariff proposed to be levied on Philippine exports. The two presidents are also expected to discuss regional and international issues of common concern and how to further strengthen people-to-people ties. As the chair of the Association of Southeast Asian Nations, or ASEAN, in 2026, the President will invite President Trump to attend the East Asia Summit. Coincidentally, our two countries will mark 80 years of our diplomatic relations and 75 years of the alliance next year, and it will be an auspicious time for President Trump to come to Manila. The President's visit will be a brief one, with a very tight schedule. Following is a rundown of his meetings and engagements. The President will arrive in Washington, D.C. in the afternoon of the 20th, and immediately will be briefed by his cabinet secretaries on the agenda for the meetings. The cabinet secretaries include Secretary of Foreign Affairs Maria Teresa Lazaro, Secretary of National Defense Gilberto Chodoro Jr., Secretary of Trade and Investments Cristina Roque, the National Security Advisor Eduardo Año, Acting PCO Secretary Dave Gomez, Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Frederick Go, and of course, Ambassador Jose Manuel Romualdez. On the 21st, the President will meet with State Secretary Rubio and Defense Secretary Pete Hegseth. In the morning of the 22nd, the President will meet with the U.S. President at the White House. The President's visit will wrap up his U.S. trip with a kapihan with the media in the afternoon before he leaves for Manila. Friends, ladies and gentlemen, I'm now ready to take your questions. Thank you. Maricel Halili, TV5. Magandang umaga po, ASEC. ASEC, of course, we expect na pag-uusapan nga po yung US tariff, but what does the President aim to achieve with the conversation with the US President? Well, right now, there is a team, a group of Philippine trade officials who are in Washington, D.C., and they're conducting these negotiations. And we hope, of course, to arrive at a bilateral trade agreement or a deal on reciprocal trade that is mutually acceptable, mutually beneficial for both our countries. So that is something that we look forward to getting from the visit, and of course during the meeting with U.S. President Trump. Did the U.S. government mention why did they invite PBBM as the first ASEAN leader? Well, there was no information, but I would surmise that since we have a long-standing treaty alliance with the United States and we have special history with the U.S., that is something that is not totally surprising. So I would think that the invitation for the President to visit is an affirmation of the regard that the United States has for the Philippines. Last na lang on my part. So, ibig sabihin po, walang chance to meet with the Filipinos in Washington? Not this time because it's a very short visit. So, there's not going to be a meeting with the Filipino community. Sorry po pahabol. Yun pong meeting with the business leaders, ano po yung objective, purpose of the meeting? Well, as I indicated earlier in the statement, the objective of the visit also is to strengthen economic cooperation with the U.S. And these meetings with the business leaders is part of it. So we are interested, of course, in getting these potential investors to invest here in the country. And actually, these companies that I mentioned earlier are already in the process of investing in the Philippines. Ivan Mayrina, GMA7.
Good afternoon, ASEC. Initially, the tariff imposed on the Philippines was 17%, and then after negotiations, it was even increased at 20%. You said that a team of Filipinos are negotiating still the tariff rate. Is a free trade agreement, meaning the total elimination of tariffs, still on the table with regard to these negotiations? Well, actually, I would defer on the DTI on that and to our negotiating team in the U.S. But we are hopeful, of course, that we can arrive at a mutually acceptable trade agreement. Therefore, the lower the better. Yes. Nabanggit nyo rin po yung mga nakiusap na makapulong ang Pangulo ng mga negosyo. Can you please tell us more about those? Would you have the names of companies, or at least in what industries they're in? Right now, we cannot disclose the names of these companies, but be assured that they are in line with the priorities of the Philippine government with respect to the promotion of our development objectives. Thank you, ASEC. Tristan Nadala, Newswatch Plus. Hi, ASEC. Good afternoon po. In terms of defense and security rin, or do we expect na matakal din ni President Marcos and President Trump yung issue sa West Philippine Sea, and meron po bang mga agreements or defense agreements na possible mapirmahan or ma-discuss? Well, in the agenda of the meetings, there's going to be an exchange of views on regional issues and concerns. So ultimately, this issue on the West Philippine Sea would be discussed. And as to the possible agreements, well, we're hoping to secure the assistance or support of the U.S. government in enhancing the capabilities of our AFP and the Coast Guard in terms of the capabilities of our armed forces. And Thank you. Ms. Lade Kabagani, Daily Tribune. Additional lang po dun, follow up po dun sa military and defense. Ma'am, mention din po ba yung pag-deploy ng mga US assets sa Pilipinas in strengthening Indo-Pacific, open in Indo-Pacific region? well, as you know, we have a standing agreement with the United States regarding the conduct of the Balikatan exercises. So it's not totally surprising also if there's going to be discussions on the possible deployment and employment of military assets to the region. No more questions, Yusek Claire. Thank you very much, Sec Raquel. Dumako naman tayo sa preparasyon para sa bagyo. Patuloy na tinututukan ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ang kalagayan ng mga kababayan natin maaapektuhan ng Tropical Cyclone Kising at ng Southwest Monsoon sa ilalim ng whole-of-government approach ng administrasyon. Sa karagdagang detalye hinggil sa preparasyon ng gobyerno sa sama ng panahon, makakasama natin ngayong araw si OCD spokesperson Junie Castillo. Magandang araw, Sir Junie. Magandang araw, Ma'am Claire. Magandang araw po sa Malacanang Press Corps. As an update po dun sa ating mga paghahanda para sa dito sa nangyayaring bagyong Krising at saka sa pinalakas na habagat, ang ating pong NDRRM-OC alinsunod po sa direktiba ng ating Pangulo na pangalagaan ang kapakanan ng ating mga kababayan. Ang NDRRM Operation Center po ay naka-alerto na, red alert na po simula kahapon, and even the previous days naka-blue alert na po tayo. Ibig sabihin po, lahat ng ating mga response capacities, lahat ng ating mga response personnel at saka yung mga preposition po na food and non-food items, nakahanda po itong ma-deploy. Ang ating din pong inter-agency coordinating cell po ay tuloy-tuloy po ang pagpaplano. In fact, even before pumasok sa PAR ang bagyong Krising ay nagsagawa na po ng pre-disaster risk assessment and scenario building. Dito po nakikita sa PIDRA kung ano yung mga lugar at saka ano yung mga pangangailangan at ng mga maapektuhang mga kababayan natin. Yung ating pong response cluster, ang nating National Response Cluster, ay patuloy din po na nakaantabay at saka tuloy-tuloy din po ang kanilang
hahanda, no? In fact, as we speak right now, tuloy-tuloy po yung virtual EOC natin. Kasama po yung ating mga Office of the Civil Defense Regional Offices at saka mga Regional DRRM Councils. Ganun din po yung ating mga activated na response clusters. We have 10 of them actually, logistics, saka yung iba-iba pong mga clusters pa, no? Activated ito para po nakaantabay tayo kung ano man ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan. And then just this morning po, nagkaroon ulit ng meeting ang ating Interagency Coordinating Cell at saka ang ating Pangulo naman po ay pumunta din, personal pong bumisita doon sa DSWD National Resource Operations Center para po mag-inspection po dun sa ating mga preposition goods. And not only that, even nationwide po ay preposition na po tayo dun sa ating mga food and non-food items, mga family food packs, at saka sa nabanggit ko po kanina, yung ating mga response operations. In terms po of the reported damages, as of 9 a.m., meron na pong naitala na 7,500 families na apektado. These reports are coming from Mimaropa, Region 6, Region 7, and Region 12. But again, as we speak, itong numbers na ito are being updated. So I would be referring you for later, dun sa ating ndrrmc.gov.ph, dun sa ating dashboard, para mas dun sa karagdagang update on those data. So yun lang po for now. I'll be ready to answer your questions. Harley Balbuena, PTV. Good afternoon po. Sir, kamusta po yung monitoring natin, particularly sa Region 2, kung saan po possible mag-landfall yung bagyong Krising? Opo, as we speak, naka-virtual EOC ngayon kasi naka-monitor tayo ang ating National DRRM Operations Center, pati na rin po itong mga regions sa northern Luzon. Pero just the same po, what we emphasize to our kababayans, hindi porket ang track ng ating bagyo ay nandun sa northern Luzon, ayun lang ang rehiyon at saka mga local DRRM councils na dapat maghanda. Right now, we are actually looking at the buong Pilipinas po, because itong bagyong Krising ay pinalalakas niya ang habagat. So meaning, ang binabantayan talaga natin ay yung baha, or rather the amount of rain na dadalhin nitong habagat at saka maaring magdulot ng mga pagbaha at saka mga landslide. In terms of to answer directly your questions, dito sa monitoring natin sa regions 1, 2, and 3, nagsagawa na po ng mga preemptive evacuations kahapon pa doon sa mga areas na direkta pong tatamaan through the memorandum of our DILG po, papunta sa ating mga local DRRM councils and offices. Follow-up lang, sir. Ano na po yung situation kaya ngayon ng Cagayan River at saka ng Magat Dam? Kasi dinefer po yata yung pagkapakawala ng tubig, pero dahil nga po possible mag-landfall later, baka po may ganong possible scenario. Yes, opo, kasama po yun sa scenario building ng pinag-usapan, although I don't have that exact data right now dun sa level, pero nakaantabay po, including itong ating mga DOST Pag-asa at saka yung mga regional and local DRRM councils para po agarang magpalabas po ng mga abiso about this. Yun pong mga dun sa scenario building, ito pong mga kababayan natin who might be affected kung sakali nga po na may umapaw na rivers, hindi lang dito sa Cagayan, and in other areas also. So ito po yung mga kumbaga paunang inabisuhan na mag-preemptive evacuation. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Maraming salamat para sa bagong Pilipinas. Ngayon, ikaw bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.